Usap-usapan po ngayon mga sangkay itong deal ni Pangulong Bongbong Marcos o ng Marcos Administration at ng World Bank. At alam nyo ba mga sangkay kung hanggang kailan ito? Hanggang 2031. So this is very very interesting topic no na gusto kong ilatag ngayon mga sangkay. Itong patungkol po sa deal ng World Bank at ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba ang meron, mga sangkay? Bakit hanggang 2031 itong deal nila? At ano ang meron doon? Si BBM nga ba ay posibleng ma-extend ang term? Well, tingnan po natin mga sangkay kasi very interesting, no? Bakit hanggang 2031? At ano ang meron? Gumagana na ba yung Marcos? Well, pag-usapan po natin yan. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Comment down below. #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Alright? Sa mga bago pa lang po sa ating channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, ayan po, tayo ay 1.54 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, this is it guys. Nakaraan kasi, ito po yung pasabog, mga sangkay. Inilunsad natin ang Country Partnership Framework ng World Bank Group para sa 2025 hanggang 2031. Ano kaya meron, no? Kaya marami pong nagre-raise ng question. Kasi, pag sinabi kasing World Bank, alam po natin yan, mga sangkay, ang patungkol sa story ng Marcos Wealth at hindi po yung katang-isip. Kaya nga po, may mga kaso ang mga Marcos na ill-gotten wealth, diba? Kasi nga po, nalula yung marami, lalo na yung mga dilawan, kasi sila po ang naghanap niyan, mga sangkay, nalula sila sa, kakapiranggot pa lang yung nakita nila, pero for them, mga sangkay, sobrang laki na po ng pera na yun. Yung pala, mga sangkay, yung Marcos Wealth na yan, talagang nag-i-exist na nasa 170 banks. At ngayon, mga sangkay, eto po ang World Bank mismo pumunta daw po kay PBBM. Ayan o. Pumunta sa Malacanang. Ano meron? Meron daw pong country partnership framework ang Pilipinas sa World Bank. So what is it, guys? Ngayon, binasa ko na dito mga sangga. Ito, tingnan po natin. World Bank to finance 23 billion US dollar, pambihirang laki niyan, to support government programs for 2025 to 2031. So ano to? Bakit hanggang 2031? Ano ba? Si BBM na ba? Magtutuloy-tuloy ba siya until 2031? Alam niyo mga sangkay, ako malakas ang duda ko dito na posibleng ang Marcos Wealth ay gumagana na hindi po natin alam at hindi po sinasabi nila PBBM. We don't know, guys. Kasi, ano pa ba ang gagawin ni BBM bilang presidente? Kaya nga, lagi ko itong sinasabi na hindi po magnanakaw si BBM ng pera ng taong bayan. Sila nga ang, kung tutuusin, sila po yung pwedeng nakawan. Nasa kanila po, mga sangkay, yung kayamanan na halos hindi po kayang i-occupy ng Pilipinas sa mga bangko sa ating bansa. The World Bank Group, or WBG, will be financing up to 23 billion or 1 trillion, 1.32 trillion to support the national government's development programs in the next 6 years. Grabe. 6 na taon. So kung hindi si BBM na ang presidente dito, ang swerte naman ng susunod. 'Di ba? President Ferdinand Marcos Jr. formally received the World Bank Group's Country Partnership Framework for the Philippines for 2025 to 2031 during ceremonial turnover at the Malacanang Palace. At eto po yun, mga sangkay.
Yan po ang pangyayari. Yan po, mga taga World Bank. Makikita nyo mga sangkay. Ayan. So this is very interesting. At ngayon, balikan ulit po natin ito. Ito. Alam ko marami may gusto na ito, mga sangkay. Ito kasi pag-usapan natin yung Marcos Wealth, World Bank, mga sangkay, yung involvement ng World Bank sa Marcos Wealth. Ito, galing mismo ito sa GMA, hindi po galing kay sangkay dyan. Galing sa GMA Integrated News 12 years ago, kung saan mismo si Mel Tiangco yung nakakita mga sangkay sa nakakalulang kayamanan ng mga Marcos. Yan ang Pilipino. Dito sa gym, sa likod ng bahay nakatago, ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos. Ayan, tingnan nyo, ganong karami po yung mga dokumento na yan. Diyos mio marimar. Tungkol sa questionableng mga kayamanan. Grabe, tingnan nyo, punong-puno ng dokumento tungkol po sa Marcos Wealth. Bagong lipunan gold, bullion. Kita nyo, bullion na po, certificate. Swiss Foundations, credit. Ito, Manila Gas. Marami ito mga sangkay. Sobrang dami po niya na nakalatag. You're entering the... Ayan, Ayan po yung mga bangko. Pambihira. The documents of the trial of the century. Dami. Here. 170 banks that Marcos deposited money on. 170 banks. Ganyang kadami mga sangkay. Sa iba't ibang mga bansa, kaya nga po nahirapan pong kunin dyan. Yung mga dilawan noon, yung PCGG, di ba? Trinay nila yan. Kaya ang nakuha lamang po nila, yung ilang property nila. Madam Imelda Marcos dito, yung mga mansyon nila, mga sangkay, na kanila naman po talaga, pinagkukuha. Pero ang totoo daw po talaga noon, naghahanap na ng ginto. Hinahanap po mga sangkay. Pinagsisira yung mga bahay. Naguhukay daw po. Tinitingnan yung mga kisame kung meron daw po mga ginto. Wala sila nahanap. Bakit? Nasa 170 banks yung kayamanan po nila. Sa buong mundo po yan. So wala silang nagawa. So yung kinuha na lamang po nila, yung mga sapatos, paintings, mga kayamanan ni Imelda Marcos, mga jewelries. So yun lamang po yung kanilang nakadali. Just to show you the Ito, pakinggan po ninyo. bill of lading. How much is it? 240 million Kala niya million. dollars. 240 million, pero 240 billion po yan. US dollar, pambihira. Goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Napakarami pa raw po niyan, mga sangkay. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. Kaya nga, yung sinasabi nila, na nagnanakaw daw po si PBBM ngayon sa Kaban ng Bayan, okay, pambihira. Barya po yan, mga sangkay. Hindi nga po barya sa kanila yan. Wala. Pera ng Pilipinas sa pera ng mga Marcos. Wala yan, mga sangkay. Yan si Imelda Marcos, si Mel Tiangco mismo. At lahat ng dokumento na yan, nasa kanila, mga sangkay. Sa tingin nyo, walang sekretong ginagawa ngayon si BBM para dyan? Ako, di po natin alam. Tingnan nyo po yung mga project ngayon. Napakarami. Ngayon nga po, mga sangkay, nasa 200 na mga power plants yung pinapatayo sa Pilipinas. Naloka ako, mga sangkay, nung nalaman ko yung pambira. Alos, mabaliw-baliw ako kakaisip. Ang dami pala, mga sangkay, ng pinapatayo mga power plants ni PBBM. The world. The world. Sabi niya dito, mga sangkay, No, this will save the world. this will save the world. Ang malaki pala ang involvement dito, mga sangkay, ng maraming mga bansa. Kumbaga, makakatulong ang mga Marcos hindi lang sa Pilipinas, kundi sa marami pang mga bansa. Kaya nga po, mga sangkay, yan po yung tinatawag na wealth for humanity ng mga Marcos. Kaya pansinin nyo ngayon, marami pong world leaders ang interesado na kausapin po si PBBM. Kita nyo yung India ngayon, mga sangkay. Sino mag-aakala na bibigyan po nila ng ganong kataas na pag-honor ang ating presidente?
The world. The world. Are you This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. I did not have the privilege. Diba? Mahaba-haba po yan, mga sangkay. Well, hanapin po natin yung ibang mga video niyan. Maraming interview dyan si Madam Imelda Marcos. Kaya kung mabalikan po natin to, ayun, no? Ano mayroon? Talaga nga bang, ano lang to, mga sangkay, project? Ayan, no? Mga programa lang ng gobyerno until 2031 or may iba pa, mga sangkay, na pinakadahilan na magdudulot po ng kaunlaran sa Pilipinas. Sipin nyo, barya lamang po yan sa mga Marcos. Yung, kita nyo, ilan to? 23 billion US dollar. Yung pinakita nga po, di ba? Kay Mel Tiangco na nalula siya is about 240 billion US dollar. Ang bihira, mga sangkay. Magkano yun? Computein nyo kung magkano yun. Pambihira. So, ayan o. Ito sobrang interesting to. Kasi sabi dito, 1 trillion will cover the International Bank for Reconstruction and Development resource envelope, while 4 billion to 5 billion or 229 billion to 287 billion pesos will be for the International Finance Corp. So, ano ba, mga sangkay? Tutuloy kaya si BBM until 2031? Ano ba mangyayari? Kasi ito po yung plano, mga sangkay, Digital transformation, ibig sabihin, gagawing moderno ang Pilipinas. Basahin po natin yung plano po talaga until 2031. Improving healthcare, education, create more jobs, and making the countries resilient to the effects of climate change and digital transformation. Sa madaling sabi, gagawing moderno na ang Pilipinas. Payayamanin ang ating bansa. So, ito na ba yun? Marcos Wealth na ba to? Sobrang interesting po talaga to, mga sangkay. Ano sa tingin nyo, guys? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangka Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.